Pangit ka! mali. Ayoko makita ng Yung kapitbahay naliligaw sa na kanya ganyan dahil itsura mo. sobrang Baka ano pang tama. isipin na kani-kanino ako nagpapaligaw. Sorry sis ha. Naalala lang naman kita eh. Tsaka wala naman akong masamang intensyon sa'yo. Okay, fine! Please lang, umalis ka na. Anong ginagawa mo dito? Tsaka baka makita ka mamaya ni Papa. Sis, gusto ko lang naman sana ibigay itong bulaklak sa'yo. Tsaka yung pasalubong ko. Para saan ba na naman to? Kasi magbo-birthday ka na 'di ba next week? At tsaka alam ko naman na hindi mo ako i-invite dun eh. Kaya sinadya na lang kita dito sa inyo. Pwede ba? Tigil-tigilan mo na ako. Tsaka umalis ka na. Dahil ayoko makita ang pagmumukha mo. Tsaka, pangit ka. Ayoko makita ng kapitbahay na ganyan itsura mo. Baka ano pang isipin na kani-kanino ako nagpapaligaw. Grabe si ate. Sorry sis ha. Naalala lang naman kita eh. Tsaka wala naman akong masamang intensyon sa'yo. Okay, fine. Please lang, umalis ka na. Nak, sino to? Ginugulo ka ba neto? Hindi po, Papa. Hello po tito. Good afternoon po. Pasensya na po kayo tito ha kung nadisturbo ko po yung anak nyo. May binigay lang po kasi ako sa kanya tsaka papaalis na din po ako. Oo, Papa, alis na siya. Tara na, tara na. Huwag mo na intindihan yan pa. Deka, sandali. Po, Pwede bang pumasok ka muna para magkausap tayo? okay lang po ba tito? Baka po kasi magalit yung anak nyo sa akin eh. Pero pa, Ako na bahala. Mag-usap tayo dito. Baka makilala kita. ano naman pinapasok yan? Pauwi na siya eh. Naliligo ka ba sa anak ko? Opo tito. Sadyang pumunta na lang po ako dito para magpaalam. At saka para makakuha po yung respeto niya. May trabaho ka naman ba? Opo tito, meron po. Bali, tumutulong po ako kay mama sa palengke. Ako po yung namimili ng mga kailangan niya. Tsaka ako na din po yung nagtitinda. Nakapagtapos ka ba ng pag-aaral? Sa totoo lang po tito, hindi po eh. Kasi nagipit po kami nung namatay si Papa last year. Kailangan ko pong tulungan si mama tsaka yung bunso na aking kapatid sa pag-college niya. Huwag po kayong mag-alala tito. Pag okay na po yung sitwasyon namin, babalik naman po ako sa pag-aaral eh. So sa madaling sabi, tindero ka ng nanay mo. Tapos, hindi ka pa nag-aaral. Tama ba ako? Tignan mo pa. Ano yung papakain yan sa akin? Tindero na nga sa palengke. Tapos di pa nag-aaral. Tsaka pa, di ba yun yung mga ayaw mo para sa akin? Tsaka tignan mo naman yung itsura niyan. Kaysa sa itsura ko. As if naman napapatol ako sa ganyan. Pwede ba tumahimik ka? Hindi ko yung kausap ko. Hindi mo ba naririnig yung sinasabi niya? Hindi ka ba nakikinig sa kwento niya? Yang taong yan, nagsusumikap yan. Tumutulong yan na magtinda kasama yung nanay niya para matulungan yung mga kapatid niya. Exactly pa. Yun pa, may naliligaw sa akin, si Neil. Yun, may kotse. May business yung mga magulang niya. Tsaka nadadala niya ako sa mamahaling restaurant. Di yung dito magdadala ng bulaklak. Like, ang cheap, di ba? At tsaka pa, nadadala niya ako sa hotel, unlike him. So, saan ako dadalhin yan? Sa karinderya lang? Doon kay Neil, may buhay tayo. Tsaka kahit di na ako magtrabaho. Ano ibig mo sabihin? Nandahil lang sa pera nung Neil na yon kaya pinili mo siya? Bakit? Yung Neil ba na yon kaya bang pumunta dito para magpaalam na ligawan ka sa loob ng pamamahay mo? Di ba hindi? At saka yung pera niyang pinagmamalaki mo,
Kaya ba niyang bumili ng respeto at pagmamahal sa magulang gaya nito? Alam mo anak, hindi ko alam kung nag-iisip ka eh. Pero bibihira rin ang mga lalaki na maglalakas loob kagaya niya na pumunta dito at harapin ako at magpaalam bilang respeto na liligawan ka. Yung mga lalaking mayaman na pinagmamalaki mo na yan, pag nawala ka, wala nang pakialam sa'yo yan. Hindi kagaya nito, na sa oras ng kagipitan, sasamahan ka. Sasamahan ka pa rin niya sa panahon na magkaroon ka. Sa madaling sabi, sa hirap at ginhawa, nandyan yan. At higit sa lahat, marunong to rumispeto sa magulang ng nililigawan niya. Ito naman, hindi ko nga siya gusto. At saka, ayoko sa kanya. Bakit ba ang hirap intindihin nun? Ang pangit niya! Ang ganda-ganda ko pa! Tito, okay na po yan. Huwag niyo na po siya pagalitan. Tsaka kasalanan ko din naman po kasi nagpumilit pa akong pumunta dito. Di bali na lang po. Mauna na lang po ako, Tito. Pasensya na po talaga. Alam mo, Iho, tama ka eh. Talagang hindi mo dapat sayangin yung buhay mo sa mga babaeng kagaya niya. Ewan ko ba? Hindi naman ako nagkulang ng pangaral sa anak ko. Pero yung mga kabataan ngayon, puro na lang puso yung pinapairal. Tapos, kapag ka nasaktan, ang gagawin, sisisihin lahat ng mga lalaki. Kaya mo, ako naniniwala naman ako sa'yo eh, na may darating na mas deserving pa para sa respeto at pagmamahal mo. Alam mo, bilib nga ako sa'yo eh. Hindi ka man mayaman sa pera pero siksik ka sa pagmamahal at respeto. Maraming salamat po. Sis, pasensya ka na kasi nagpumilit akong pumunta dito. Hindi naman ako galit sa'yo eh. Tsaka kung may mga kailangan ka na pwede kong gawin, Ang bait niya. sabihan mo lang ako. Kuya eh. Andito naman ako palagi eh. Pasensya na po talaga. Maraming salamat po, Tito. Nakita mo yun? Sinayang mo yung taong tunay na nagmamahal sa'yo. Pero ikaw, malaki ka na eh. Alam mo na sa tingin mo kung ano yung tama at mali. Eh kung sa tingin mo tama yung desisyon na ginawa mo, eh di go. Ang sa akin lang bilang magulang mo, sis, sana di mo pagsisihan lahat ng mga desisyong ginagawa mo. Ang pagmamahal, yung pag-ibig na yan, hindi puro puso lang. Sinasabi mo dapat yung puso at utak mo, dapat nag-iisip ka. Alam na alam ko na lahat yan, kasi pinagdaanan ko yun eh. Hindi ako pinakagwapong tatay. At alam mo naman na hindi naman ganun karami yung pera natin. Pero yung nanay mo napakaganda. Napaibig ko at nakuha ko. Kaya nagkaroon tayo ng maganda at masayang pamilya. Isipin mo yan. Sana maging aral ito sa mga kabataan ngayon, ano? Ayan, alaglag na ako sa telepon. Hindi porket pangit, wala nang karapatan magmahal. Tandaan po natin yan. Minsan, nasa pangit pa ang tunay na pagmamahal. Ang tunay na halaga mo sa kanya. Diba? Kasi kapag nagmahal ka, nung sobrang makinis, sobrang pogi, di mo pala alam. Ginagamit ka lang. Kapag nakuha niya ng gusto niya sa'yo, iiwanan ka. Ngayon, kapag nagbunga yung ginawa niyo, galit ka naman. Hindi, wag ko na nga ba? Hindi ko maintindihan. Kaya payo ko sa mga single ngayon, maghanap kayo ng pangit. Diba yung kanta ni Yandro? Humanap ka ng pangit. Yan. Ano ba yan? Kasi siya daw yung tunay na magmahal. Kasi pag naghanap ka ng pogi at hindi mo ka-level, naku, kawawa ka. Minsan sa harap-harapan mo, nagdadala ng babae. Diba? Pero hindi ko dinidiktahan yung kung anong meron sa inyo.
Dahil wala ako sa lugar nyo na parang naiwan ko. Pero isipin nyo muna sa lahat-lahat. Kagaya ng video na ito na pinapanood nyo. Diba? Sana marami kang natutunan sa video na to. For today's video, kung nagustuhan mo ng video na to, huwag mo kalimutan i-share and follow na din ako. Have a good day.